Hello, welcome to the demo of our newest template, the automated booking and scheduling system for clinics, salon, and spa. So initially, upon your purchase, naka-view only mode lang yung file. So you need to make a copy in your Google Sheets or Google Drive account to enable editing. So to do that, click nyo lang tong file sa upper corner and then click make a copy. So rename nyo lang yung file. And then for the folder options, make sure na selected yung My Drive sa folder options before you click make a copy. Yan. So select nyo muna yan and then click make a copy. Yan. So once you've created the copy in your Google Sheets or Google Drive account, you can proceed na sa setup ng template. So yung first tab is the settings tab. So, ang gagawin nyo muna dito, select nyo yung date for Monday. So, for example, you want to manage yung appointment from March 16 to March 22. So, set up nyo lang yung Monday, double-click lang, then select the Monday date, and then the rest of the dates for the week until Sunday, mag-auto-populate na yan. So, yun yung mafa-follow na schedule for Monday hanggang Sunday na yan. So, kung ano yung nakaset up sa settings na dates. Next naman is yung sa staff schedule. So, halimbawa, this is for the March 2026 schedule. Kapag April naman, palitan nyo lang to ng April 2026. And then, mag-auto-populate na yung dates dito. Kung ano yung nakaset up na date dito, yun yung mafa-follow dito sa date column. So, balikan lang natin sa March. Okay, so dito, after dun sa date, input nyo lang yung name ng staff. For example, this one is Ali, ayan, and then, ayan. So, setup nyo lang yan per employee name. So, you can input up to 10 employees, but if you want to input more, just message us para makapag-add ako ng additional columns for additional staffs. So, next naman is yung sa services. So, dito, input nyo lang yung list of services, ano yung code. So, ang purpose nitong code para hindi masyadong mahaba or yung mag-a-appear na dito sa calendar. So, kagaya nito, instead na basic facial, BF lang yung nakalagay dito. So, para hindi siya sobrang haba. Especially kapag may mga services or procedures na mahaba yung title. So, yun yung purpose ng code. The next column naman is yung duration in minutes. So, ang purpose naman nito, kasi naka every 5 minutes per row kasi tayo dito. Yan. So, yun yung magiging basis later on ng time block ninyo. So, always convert to minutes yung duration column. Then, nag-leave din ako ng another column for notes. Next naman is yung sheet for the booking. So, palitan ko lang muna to. So, dito sa bookings, ito yung pinaka-master list ninyo. Nakalink na ito sa calendar and sa schedule from Monday to Sunday. So, dito input nyo lang yung date, and then yung time, yung start time, for example, to 9 a.m. Then, input kung sinong client, anong service. So, mag-example na nga lang tayo. So, for example, ito March 18, ito halimbawa 1 p.m. naman, client is Jeline, and then acne facial, and then mag-auto-populate na yung code based dun sa nakasetup sa services, and then mag-select lang kayo dito ng staff, and then update yung schedule kung ongoing, reschedule, delayed, or waiting. So, for example, waiting pa lang siya. So, dito, pag mag-a-add kayo ng status, i-click nyo lang tong drop down and then click the pen button. So, pwede pa kayong mag-add ng status. Depende sa pag-track ninyo ng data. And then, first step, fill up ko lang to. And then, yung end time and duration, automated na rin based dun sa naka-setup na services. So, for example, basic facial, ang naka-setup is 30 minutes. Oops. Then, sa duration column, nag-auto-populate na yung duration and yung end time. So, 9 a.m. to 9:30. So, ganun lang yung i-fill in nyo na data. Ito lang. Basically,
column A to D, and column F lang, and the status column. Next naman sa calendar, ito, automated na rin to based doon sa naka-set up na schedule dito. So, kung March 2026 yan yung calendar, mag-update into March 2026 lang din. Okay, moving on sa appointment dashboard. So, ito naka-set up na siya Monday to Sunday. Ito naka-depend dun sa settings. Kung ano yung date na log sa settings, yun yung magpapopulate dito sa Monday to Sundays tabs natin or sheets. So, dito, check natin yung sa example natin na March 18. Ito. So, per time block, makikita ninyo yung sa staff. So, sino yung mga staff natin. So, halimbawa, staff 1 to 5 lang to. And then, kung ano yung duty ng per staff. Para hindi na kayo pupunta pabalik-balik sa schedule. Ano na ba, sino na nga ba yung available for this day? Sino ba yung day off for this day? Hindi na kayo mag-go back and forth sa schedule and then sa appointment. So, mas madali na yung process. So, andito na nakalag na. Makikita nyo based dun sa selected date. So, halimbawa, Ali, 8 a.m. to 4 p.m., si Cam, 10 a.m. to 6 p.m., and then si Float, day off niya dapat to, pero may naka-schedule sa kanya. So, ang gagawin doon, halimbawa, reschedule natin. Ito, rescheduled. So, mapapalitan din siya dito. Ayan. So, nag-auto-populate na din siya. Naka-color code na din to. So, per column yung staff, and then makikita din dito sa first 2 columns yung time block niya. So, per data, makikita rin, magre-reflect din kung sino yung client, anong service, and anong status per time block. Ayan. So, naka-color code, like I mentioned kanina, kung green, ongoing, kapag pink, reschedule, tapos kapag yellow, waiting. Pag delayed naman, naka-purple siya. Ayan. So, same same layout for each day. Para halimbawa, fully booked na for Wednesday, you can just go to Thursday, Friday, Saturday, and Sunday kung anong date. Madali lang ma-check kung sino ang available, mga duty, and ano yung mga nakabook na appointment per stop, per time block, and per date. Yan. So, easy to navigate lang din itong template natin. Sa calendar view naman, same layout lang siya. Ang mag-reflect per date is yung client, yung code, service code, schedule, and status. Yan. Tapos, kung mag-move naman kayo to another week, palitan nyo lang sa settings. Ayan. Then, mag-update na yung date ng Tuesday to Sunday. So, pabalikan natin. Ayan, na-update na siya. Ayan. So, this is a new template. If you have any suggestions or feedback, just message us para mas ma-improve pa natin yung system. So, that's everything. Thank you.